Ito mga kapatid, ano lang 'to, siguro maraming mag-iisip na, "Uy, nanalo ang New York Knicks." Ang tawag dun yung mga bandwagon, nakikisakay, nakikiano. I was not a Knicks fan kasi nung time na maliit ako, ang kalaban nila si Reggie Miller. Kila Reggie Miller ako. Tapos nung panahon ni Jordan, Jordan ako. Lagi naman akong Jordan. The GOAT. Pero ah, nung lumipat si Jalen Bronson sa New York Knicks, naging fan ako ni Jalen Bronson. Siyempre kaakibat nun, gusto mo na rin manalo yung team niya, especially nung nakita mo ron si Anunoby. Medyo questionable sa akin nung tinrade si Julius Randle. Pero nakita ko kasi na ang nangyari kasi nun, kung di ako nagkakamali, si Julius Randle, nung nagkaroon ng magandang run sa playoffs ang New York Knicks, injured siya. So may chemistry na nabubuo kila Anunoby, tapos napunta pa rin si Josh Hart, sila Miles, si Bridges. Basta yung mga Villanova boys, yung mga teammate ni Jalen Bronson sa Villanova. And then si Jeremy Sochin ba yan? From the San Antonio Spurs. Bago lang siya sa New York eh. Ngayon na lang siya sa New York eh. I remember 1 year ago, ang sabi ko kay Jonathan Subiri, basta binanggit ko yung kanyang real name, kaibigan yon ng bayaw ko at saka naging tumira sa akin yung dito. Mahilig din sa basketball. Sabi ko sa kanya a year ago, ang tingin ko mauungusan na ni Jalen Bronson si Steph Curry. And talagang hinayang na hinayang ako para sa Dallas noon nung pinakawalan nila si Bronson. Then maganda naman, naging Luka and Kyrie Irving. Pero biglang na-injure si Kyrie. No? Fan ako noon eh. Tapos nalipat si Luka sa LA Lakers. No? Pero mabalik tayo kay Bronson. I think Bronson is the best point guard sa NBA na. A year ago. And ngayon sobrang ganda. Naging fan ako ng team nila kasi ang ganda ng chemistry. Iba talaga yung magkakasundo kayo, no? And yung pagdating ni Kat doon, ni Karl Anthony Towns doon, hindi siya nakasira sa chemistry, bagkus dumagdag siya sa chemistry. Gustong gusto siya ng mga teammates niya. Eh yung Villanova Boys, sila na yung pinaka-core ng team eh. Eh kaso dinagdagan mo pa ng OG Anunoby. So Villanova Boys plus Anunoby, two-way player si Anunoby, tapos naglagay ka pa ng Karl Anthony Towns, Josh Hart. Marami kasing ano sa kanila, maraming hustle players, energetic players na can score, can rebound, can defend. So yung scoring nila, balanse. Tapos may superstar kay Jalen Bronson. Si Karl Anthony Towns naman, hindi siya nagpaka-second fiddle na, pag nag-struggle ka, basta shoot ko to, hindi. Akala nila parang normally kasi, first option, Jalen Bronson, second, Karl Anthony Towns, third, si ganito. Normally, ganun ang sistema eh. Pero ang ginawa ng New York Knicks, nag-struggle si Bronson, binigay kay Anthony Towns. Si Anthony Towns naghanap din ng mga teammates. Ibig sabihin, willing facilitator si Karl Anthony Towns. And hindi lang siya basta yung makikipag one-on-one siya kay Wemby na ipapatunayan niya yung sarili niya, kaya niya si Wemby. Hindi. Talagang yung timing ng mga one-on-one niya na madidisorient si Wemby is very good. Yung timing naman ng kanyang decision making is also very good. So dahil magkakasundo sila, do or die, para silang mga ride or die brothers eh. Talaga mananalo. The chemistry, naging kompleto yung kanilang team. Talaga magsa-champion. Hindi ko ina-expect, pero I'm rooting for them. Actually, pareho ko naman gusto yung San Antonio and New York eh. Kaso, kung personality ang pagbabasihan, mas fan ako ni Jalen Bronson. Maka-Jalen Bronson ako ngayon. Steph Curry, mahilig ako sa mga ganyan eh. Allen Iverson, Steph Curry, Jalen Bronson, D-Rose. Gusto ko rin yan eh. Pero yung maliliit, gusto ko yung mga Isaiah Thomas. Yung Isaiah Thomas na yung nag-Boston. Sayang yung nag-give up sila sa kanya. Tapos ngayon si Bronson. Ang gagaling. Ganun ako kagaling eh. Doon sa dad ni Jalen Bronson. Ganun ako kagaling
Hindi ko alam, hindi pala ako magaling. Yaman na.